Ayan. Tama yung ginagawa mo. Kung dire-diretso, ibig sabihin tama lang. Baba. Baba pa. Masyado malala yung calcification. At mas manipis din ang blood vessels niya kaysa sa iba. Ako muna. Dapat hindi mahirap pag pinasok. Ipapaling ko. Wala nang paraan. Ang galing mo, Master. Maliit na bagay lang. Huwag kang tumunga nga dyan, ipasok mo yung balon at stand. Okay, nandiyan ka na. Ihanda mo na yung balon. Ten. Go! Hindi na barado. Dumadalo na yung dugo. Ipasok mo na yung stand. Kita na natin yung capillaries tsaka yung main vessels. Master, ganda pala ng blood vessels, no? Dahil yan ang pinakaunang blood vessel na iniligtas mo. Hindi mo na makakalimutan ang araw na to. Ibang klase ka na ngayon. Okay, ikaw nang bahala. Ilabas yung balloon, ang geography mo, tapos okay Opo, na. Master. Ventricular fibrillation. AED at 1 milligram ng epinephrine. Ano nangyari? Mayaman yung naturo ko sa dugo niya. Itulak niyo yung dugo. 1 milligram epinephrine injected. Wang Yangming, ba't nakatunganga ka? Wang Yangming! Umayos ka na nga dyan! 150 joules, charge! Itulak yung dugo! Huwag humawak sa kama! Isa pa! Taas niyo sa 200!
na! Huwag yang Ming! Ano ba? Gumising ka na! Itulak mo na sa blood vessels niya yung dugo niya! Ngayon na! Joules charged. Huwag humawak sa kama! Sir. Doktor, parang nanaginip yata ako. Nasa gera daw ako. Tapos nasabugan ako ng malaking bomba. Sige, okay na siya. Ano na pong pakiramdam niya, sir? Ha? Ayos naman. Medyo masakit nga lang ang dibdib ko. Mawawala din po yan, okay? Bilisan mo dyan. Tapusin mo na tong surgery. Ayos ng pasyente. Normal ng vital signs niya. Nakatulog na siya. Bakit naman ako nag-aamali ng ganun? Ang isipin mo na lang, ikaw ang nakapansin ng myocardial infarction niya. Wala nang bara sa vessels niya. Masyado ako nagpabaya. Napakahina ako. Muntik na akong matayin sa OR. Ay, lahat naman ng mga doktor, mararanasan yung air Huwag mo embolism. akong konsentin. Hindi pangungunsinti yun. Pero yung air embolism ang isa sa mga pinakamalalang komplikasyon sa surgery. Kaya kailangan kong i-report pa rin to kay Madam Guan. Ha? Kung gusto mong ipaalam to sa pasyente mo, ikaw nang bahala. Magkakaroon ba ng side effects niya sa kanya? Pagdating sa air embolism, kung mabubuhay ang pasyente, ma-absorb naman yung hangin ng katawan niya. Kung hindi mo sasabihin sa kanya, hindi rin niya malalaman kung ano nangyari sa operating room. For bed 28 patient, dapat makahanap tayo ng oras next week para pag-aralan ang case niya. Dapat mag-improve ang awareness at treatment sensitivity natin. You are dismissed. Wang Yangming, halika. Upo ka. Ba't nakatayo ka dyan? Tatayo na lang po ako. Nagkamali ako. Nagkamali ka. Ay, nako. Sandali nga. Ilang beses ka narito sa opisina ko. Tanda mo nung nag-tracheotomy ka dun sa pasyente dati? Gumamot na may thrombus kahit walang permiso ng pamilya. Nag-surgery ka sa ambulansya para magkabit ng pacemaker sa pasyente kahit kulang ka sa experience. Kahit isa doon, hindi mo inaming nagkamali ka. Sabihin mo sa akin, saan ka nagkamali?
Sa mga nagawa ko dati, gusto ko lang iligtas ang buhay nila. Pero yung ngayon, nagkamali ako sa gitna ng surgery. Simula na maging doktor ako, ngayon lang ako nagka-medical malpractice. Dahil naging pabaya ako, yung pasyente ko, sobrang nahirapan at nasaktan. Namiligro siya ng dahil sa akin. Bilang isang doktor, kailangan 100% ang focus mo, pero hindi yun nagawa ko sa surgery. Natulala ako. Anong nasa isip mo nung oras na yon? Ayokong pag-usapan. Kasi ako naman yung nagkamali. Kung matatanggal po ako, dapat lang yun sa akin. Matatanggap ko yan. Sa lahat ng narinig ko, hindi na kita kailangan tanggalin. Kasi ikaw na ang tumalo sa sarili mo. Sa ngayon, tuwing pumipikit ako, nakikita ko yung lolo na nangingisay sa operating bed. Napakamasayahin niya. Nagtiwala din siya sa akin. Sabi ko pa nga sa kanya, bubuhayin ko siya sa ngalan ng mga kasamahan niya. Pero muntik siya matuluyan dahil sa akin. Sinabi mo na ba sa pasyente kung ano nangyari sa surgery niya? Hindi pa, madam. May balak kang sabihin sa kanya? Hindi ko siya kayang harapin. Ang totoo, sarili mo ang hindi mo kayang harapin. At hindi ang pasyente mo. Kung ang trabaho nating ito, tungkol lang sa pagligtas ng mga tao ng walang pagkakamali, ito na ang pinaka-perpektong trabaho sa mundo. Ano pa bang ibang bagay ang kaya nating tuparin bukod sa pagligtas natin ng buhay? Kaso hindi yun ang totoong buhay. Ang mga doktor nagkakamali rin. Pwede rin nilang masaktan ang mga pasyente nila. May nakita na ako mga doktor na hindi na nakapag-opera kahit na kailan. Dahil sa nakokonsensya sila. Ako ang nagpasok sa'yo dito. Tiwala ako sa desisyon ko. Hindi kita hahayaang sirain mo yung karir mo bilang doktor. Dahil dyan sa konsensyang hindi mo mabitawan. Pagkatapos ng night shift mo hanggang sa susunod mong shift, meron kang more than 40 hours para magpahinga. Umidlip ka na muna. Saka mo pag-isipan kung paano mo haharapin ang mga tanong sa isip mo. Kung makakapag-surgery ka ba ulit, saka ka bumalik dito. Sige, forward mo pa. Yan, kaunti pa.
Mr. Yu. Pasensya na po. Ayos lang. Simulan ulit natin sa pinakauna. May problema ba? Iniisip ko lang. Kung mas magandang gamitin dito, yung UB3. Mas makapal yun. Kaya mas matibay gamitin. Yung UB3. Sige po. Yun ang mas titingnan mo. Pag nalampasan natin yan, ayos ng lahat. Kaya mo ba? O gusto mo ako na? Ayos na. Ang husay mo. Officer Mang, pasok ka. Hi, Dr. Liu. Kumusta ang recovery mo? Ayos naman. Si Wang Yangming pala nasan. Night shift siya nung isang araw, kaya baka umuwi na. Tinatawagan ko siya pero ayaw niyang sumagot. Tinawagan ko si Wang Wan pero ang sabi niya nandito pa raw siya sa ospital. Ikaw pala yan, Miss Shi. Nandito ka pala. Ikaw, kumusta na ang recovery mo? Ayos lang naman. Pwede na raw akong umuwi. Kaya gusto ko magpaalam muna kay Dr. Wang. Ayos, congratulations. Congrats, ha? Salamat. Hinahanap din namin siya. Nandito pa yung bag niya. Teka, kailan mo ba huling nakita si Wang Yangming? Kahapon ng umaga. Kahapon pa ng umaga? Isa't kalahating araw na. Parehong bag at phone niya nandito. Saan kaya siya nagpunta? Meron ba nangyari? Wala naman. Dr. Liu, kung may alam ka, sabihin mo na ang totoo. Isipin mo yung oras. Dapat nang i-report, matagal na siyang wala. Sa surgery niya nung isang araw, may hangin yung naturok niya sa blood vessel ng pasyente. Dahil doon, nanganib yung inooperahan niya. Naligtas naman yung pasyente. Pero isa pa rin, medical malpractice yun. May gagawin ba sa kanya yung ospital? Hindi na kailangan. Siguradong nagsisisi na siya ngayon. Hindi pa alam ng pasyente niya. Hinayaan siya ni Madam Guo na magpasya kung ipapaalam niya o hindi. Kaya gulong-gulo siya ngayon. Hanapin natin siya. Maghiwa-hiwalay tayo. Teka. Yung balcony dun, paano mapupuntahan? Doon, makikita mo mula rito.
Ganyan na siya high school pa lang kami. Kapag sobrang masama ang loob niya, magtatago na lang siya sa balcony. Nang walang laman ng tiyan. Simula ng insidente, hindi pa siya kumakain. Kahit yung hamburger na binili ko, hindi rin niya ginalaw. Ako nang magbubuhat. Hindi na, kaka-surgery pa Kaya lang ko sa'yo. to. Talagang nag-aalala ka sa kanya. Alam mo, mahilig siya sa malamig kung sansang star ka pa bumili. Alam mo rin naman yun, di ba? Sumama ang loob niya dahil hindi siya nag-opera sa'yo. Feeling niya di na niya mababalik yung dati niyong pinagsamahan. Nagsisisi siya. Wala namang dapat pagsisihan. Hindi na mahalaga yung noon o ngayon. Kaya kapag iniisip ko, swerte pala ako na makasama siya nung 18 pa lang kami. Pagdating sa bagay na yan, naiinggit ako sa'yo. Naiinggit din ako sa'yo. Ang totoo, masaya ako para sa kanya. May nakilala siya na kilala siya at pinapahalagahan siya. Kapag nakikita kita, naiisip ko rin na maswerte siya. Mula nung bata pa lang siya. Alis na ako, ha? Hindi ka man lang ba magpapaalam? Hindi na. Ikaw nang bahala sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na dinaanan mo siya. O ano, kamusta sa sarili mong mundo? Bakit nandito ka? Yan ang gusto kong itanong sa'yo. Bakit nandito ka? Kanina pa ako naglalakad-lakad. Tapos nandito na ako. Gusto ko mapag-isa kaya iniwan ko yung phone ko. Hinahanap mo ba ako kung saan-saan? Kung ano-anong iniisip mo. Ay, ikaw talaga sa edad sa kalaki mong yan? Yung ate mo siguradong hindi siya mag-aalala kung kalahating araw ka mawala. Oo nga, tama ka. Oh, basta ikaw huwag kang gagawa ng kalokohan. Kapag may nangyari sa'yo, hindi kita matutulungan. Ang sabi sa akin ng boyfriend ko, iwasan ko raw yung mga bagay na makakabigat sa dibdib ko. Tulad ng pagbuhat na mabigat, pagbuhat ng bata, paghila na mabigat, at pagdala ng maleta. Nakakainis naman yung BF mo. Yan, mukhang masigla ka na. Ngayon, dinischarge si Shiyu, ma'am. Dinaanan ka niya kanina. Dapat inatid ko man lang siya. Kaso lang, wala kasi ako sa mood eh. Pero dito, nasa mood ka? Noong una, wala talaga. Kaso lang, nagpakita ka sa akin eh. Oh,
Tungunda ka. Medyo oo pala ako. Eh di damihan mong inom. Alam kong hindi ka makakakain. Sinabi na ba nila sa'yo? Hindi ako tulad ng iba na magsasabi sa'yo na umamin ka sa pasyente mo kung ano talaga nangyari. Kung doktor ka lang na hindi ko naman kilala, syempre magiging gaya ako ng iba na sasabihin dapat magpakabayani ka at harapin mo ang sarili mo. Na-realize ko lang din, hindi ganun ang prinsipyo ko. Lahat naman gustong maging bayani, pero hindi nila gustong magpakabayani ang partner nila o ang pamilya nila. Sa tuwing nagkakamali ako dahil sa pagod. O dahil sa haba ng shift. O kaya kapag dumarating yung oras na nakakahinga ako pagkatapos ng mahirap na surgery, nagagawa ko pa rin patawarin ang sarili ko. Kaso lang iba ngayon. Anong ibig mong sabihin? Kasi iniisip ko si Liu Fei nung success yung surgery. Kasama siya sa research team, di ba? Kaya akala ko na pantayan ko siya. Na wala kaming pinagkaiba. Pero hindi ko napansing may hangin yung syringe. Kaya yun. Na-inject ko sa blood vessel. Di ba para lang akong tanga? Ba't ang competitive ko sa sarili kong kaibigan? Ano bang gusto kong mangyari? Naging makitid ako tsaka makasarili. Nagtiwala sa akin yung pasyente ko. Pero gusto kong makita kung sino mas magaling sa amin. Hindi dapat ako maging doktor. Hindi to kasing bigat ng iniisip mo. Lahat naman ng tao nagkakamali. Kahit mga doktor, may mga sakit nang walang lunas eh. May mga sakit nga walang lunas pero ang mali hindi dapat galing sa pagiging makasarili. Hoy! Huwag mong siraan yung best doctor sa puso ko. Hindi naman ako yung best doctor. Walang kahit sinong tao ang makakapagsabi niyan. Kung hindi ako lang. Ito lang ang makakapagsabi. Yung sugat lang dito ang makakapagpasya. Kung hindi ka aamin sa pasyente mo, buong buhay kang kakainin ng konsensya mo at hindi mo mapapatawad ang sarili mo. Alam ko naman na desidido ka na bago pa kita pinuntahan. Sa tingin mo ba, tama naging desisyon ko? Sinabi ko na, ikaw ang best doctor dito sa puso ko. Tapos mo na ba akong tingnan?
Hindi pa. Pero sa wakas, kaya ko na ulit ngayon. Huminga ng maluwag. Maraming salamat. Ikaw ang nagtanggal ng bigat na nandito sa puso ko. O bakit? Gutom ka na? Oo eh. Kung meron na sanang pwedeng kainin dito, mas okay. Swerte ka. May dala ako. Sobrang dami nito. Pa? Tara na. Sabay tayong kumain. Ah, Hello po, Hello Mr. po, Liu. Mr. Liu. Hello, Dan. yung surgery po kanina. Pinag-usayan mo. Pero marami pa akong dapat matutunan. Oo naman. Pero kitang-kita ko na talagang pinag-aralan mo yon at ginalingan mo rin. Kaso habang tumatagal, mas lalo pang humihirap. Eh di nasa tama ka. Talaga nagsisimula ka ng matuto. Ang isang mahusay na surgeon, lagi niyang iniisip na walang madaling operasyon. Dahil ang bawat pasyente, iba't iba ang pangangatawan. At ang bawat operasyon, iba't iba ang kinakaharap. Kung gusto mong maging mahusay na doktor, mas lalo kang maging metikuloso. Nakuha mo? Opo. Ilang beses naming sinubukan pero barado pa rin yung vessel eh. Masyado talaga mahirap. Naisip mo ba kung bakit nahihirapan ka sa baradong vessel? Bukod sa surgical options natin, meron bang mas madaling paraan para matanggal ang bara? Sa ngayon, wala po. Ibig sabihin lang nun, bukod sa paghahasa mo ng medical skills mo, pagdating sa surgery, dapat makaisip ka rin ng sarili mong paraan at gumawa ng sariling pasya. Ibig niyo po sabihin may iba pang paraan? Katulad sa chronic total occlusion ng coronary artery. Nung ako, kinakabit ko yung guide wire sa burr. Dahil una, meron akong mas alalay doon. Tapos ang pangalawa, kung sakaling gusto ko yung ibaba, magagawa ko ng mas mababa ang risk sa pasyente. Naiintindihan ko na. Bakit lagi ako napupunta sa ibang branch kahit sa septal branch talaga ang gusto ko? Hawakan mo. Ang bahaging ito, ang pinakamahalaga sa kamay mo. O relax ang siko. Ituwid mo ang kamay mo. Kapag nilapit mo ang kamay mo, dapat maging maingat ka. Kahit magmumukhang malapit ka sa kamay mo, ang totoo malayo pa rin. Yung tungkol nga pala sa pag-amin mo, hindi mo ulit pag-iisipan?
Huwag ka matakot kung mawalan ka ng trabaho. Akong bahala sa'yo. Hoy! Narinig niyo ba yan? Sabi ng girlfriend ko, siya nang bahala sa akin! Hoy! Narinig niyo ba sinabi niya? Siya ang boyfriend ko! Siya ang best doctor sa lahat! Sige. Dr. Wang, Dr. Wang. magandang araw po. Normal na po lahat ng vital signs niyo. Nakita ko po ang nurse records. 2 days na lang makakauwi na kayo. Yan din ang sabi ni Dr. Lu sa amin. Salamat sa inyo at naligtas ang buhay ng lolo ko. Nag-abiso na ako na pirmahan na nila yung consent form para dun sa sinasabing stent operation. Ayokong mawalan ka ng trabaho para lang iligtas ako. Salamat po, salamat. Anong salamat ka dyan? Ako ang dapat magpasalamat. Ayan, Lolo. Na-download ko na yung 2009 at 2015 military parade. Siyempre, para sa'yo. Akala ko bang sabi mo hindi mo makita? Ay, siyempre, Lolo. Tinamad akong i-download yun nun kasi nakakatamad ngang gawin. Pero sa haba nung hinintay ko, habang nung nasa operating room ka, kinabahan ako. Tapos, ayun, sising-sisi ako. Bakit ipapanood mo sa akin habang nasa kabaong ako? Ano? Ay, kayo. Paano nyo nagagawang magbiro ng ganyan? Basta, dinownload ko na. Bahala ka kung Hindi panonoodin mo. na. Ilang beses ko na yung napanood. Sige na, sige na. Ewan ko talaga sa inyo. Lolo ko nga kayo. Nung araw na yon, gusto kong panoorin yung video habang naghihintay. Dahil baka hindi ko na sila ulit makita. Pero nawala ang pangamba ko nang makilala kita, Doc. Sabi mo mabuhay ako ng masaya. Salamat, Doc. Maraming salamat talaga sa'yo. Huwag ko kayo magpasalamat. Patawad po. Oh, tumigil ka. Bakit bigla ka yumuyo ko sa akin? Kailangan ko pong aminin sa inyo ang totoo. Pero hindi ko po alam kung saan po ako magsisimula. Sige na. Naging maayos po ang simula ng surgery. Pero nung patapos na po ang operasyon, nung tinuro ko yung contrast agent sa inyo, yung hangin sa syringe, hindi ko po natanggal. Napasukan po ng hangin ng mga blood vessel niyo. Kaya nakaranas kayo ng air embolism. Anong mangyayari kapag ganun? Yung contrast agent, in-inject sa coronary artery. Kaya nung napasukan niyo ng hangin, huminto ang daloy ng dugo. Na nagdulot ng atake sa puso. Ano ulit yun? 2 araw na, yung lolo ko, inatake pala sa puso. Nag-arrhythmia siya. Nag-flat din ang BP. Na-resuscitate namin siya. At maswerte kami dahil nailigtas namin siya. Pagkakamali ko lahat, humingi ako ng tawad. Para saan pa yung sorry mo? Masakit pa rin ang dibdib ng lolo, ha? Ano ulit yung sinabi mo? Embolism? Embolism yun, no? Yun, ano? Lubos ko pinagsisisihan ng nagawa ko sa kanya. After defibrillation, yung cartilage sa dibdib niya talagang sasakit po. Pero yung sakit, mawawala rin. Defibrillation? Katulad din yan ng mga nasa pelikula na mayroong kurya-kuryente, di ba? Pagkatapos yung pasyente, kukumbulsa din, tapos bigla na lang mamamatay! Ano? Nasa peligro pa ba ang buhay niya? I-absorb po ng katawan niya yung hangin. Theoretically, ligtas na siya at walang magiging side effects. Theoretically?
Walang bigat yung theory mo na yan. Puro ka lang pala kasinungalingan, ha? Neglect yung ginawa mo. Medical malpractice yan. Sige. Magre-reklamo ako sa ospital. Maghahanap ako ng abogado! Naiintindihan ko po nararamdaman nyo. Nag-report na rin po ako sa superior ko. At para mas mabantayan pa namin ang kondisyon ng pasyente, kukuha kami ng eksperto na magsasagawa sa kanya ng diagnosis para maiwasan kung sakali may mangyari. Kahit anong maging parusa, tatanggapin ko. Kung sakali, buhay pa yung lolo ko. Pero sabi mo yan, handa ka sa parusa. Sige, hanapin natin yung superior mo. Sandali. Dr. Wang, tapos ka na ba sa sinasabi mo? Kung oo, magtrabaho ka na. Sige na, balik na sa trabaho. Sige na, sige na. Lolo, huwag natin siyang pagbigyan. Pag umalis yan, paano na lang tayo? Kung hindi umamin si Dr. Wang, hindi rin natin malalaman kung ano bang nangyari. Hindi pa rin natin siya pwedeng pagbigyan. Paano kung may side effect pala yun? Sigurado magtatago yan. Ayos na Dito lang ako. Hindi ako magtatago. Ibibigay ko sa inyo ang number ko. I-contact niyo ako kung may desisyon na kayo.